Ay, give ko nga tong jug. Init naman. O ate. Oh, buti naman napadpad ka. Tagal mong nawala ah. O ate, mahal kasi ang pamasahe sa Cebu. Lumindol kasi dun ate. Oh, kamusta pala kayo doon? Buti hindi mo sinama yung mag-ina mo. Susunod na lang siya daw ate. Tsaka may gusto sana akong sabihin sa'yo ate. Mamaya na lang pag doon na tayo sa bahay. Oh, sige, igiban ko lang to. Bakit kaya umuwi to? Siguro may gusto na naman itong sabihin. Ang laki na pala ng pinagbago dito. Nakatimpla ka naman na pala ng kape. Paano mo yan nakita? Tinatago ko yan. Nakita ko dun ate, tapos tinimpla ko na para mag-ano na ako dito. Ba, magaling ka talaga? Magaling ka pa rin talaga. Magalaw yung kamay mo. Walang pinagbago. Ikaw naman ate. Ate, nagbago na ako. Ay, sana nga. O ano pala yung sasabihin mo sa akin? Tungkol sana sa lupa ate. Oh, bakit na naman kaya ka nagpunta dito tungkol doon? Gusto ko na sanang ipasukat yung lupa ate. Ay, huwag kang mag-alala, Papaw. Nasukat na yon bawat isa sa atin. Yun naman pala, nasukat naman na pala ate. Pwede ko bang makita ate? Ang sabi sa akin ni tatay, maluwang daw yung sa akin doon. Hindi naman pwede yun, Papaw. Kasi sabi ni tatay at nanay, hating kapatid daw. Arika, tingnan mo yung sayo. Halika dito. Ay, saglit lang pala. Tawagin ko muna si Lelet. Maluwang pala tong lupa. Pwede ko pala tong mabenta ng malaki-laki. Bakit ba kasi Ate Ibyang? Kainit-init, patawag ka ng patawag. Eh, yung kapatid niya natin dumating. Hinahanap niya yung party niya dyan sa lupa. Yan namang taong yan, katagal-tagal nang wala dito, tapos babalik na naman kung ano-ano na yung mga kwan niya dito, problema niya. O, ayan. Parinusan niya. Kuya Papa, kamusta? Anong problema at napauwi ka? Yung lupa sana, ibebenta ko. O kaya dito na lang kami titira ng mga mag-ina ko, tsaka yung mga bata. Saka nga pala, sabi kasi ni ate, nasukat na to. Saan pala yung banta sa akin dyan? O, di ba, Lele, alam mo naman kung asan yung kay Papaw? Andun yung sayo, Papaw, sa pinakagilid. Oo, 50 square meter lang yung sayo dun ha. Oh, bakit doon ako sa dulo? Ang sabi nga ni tatay dyan, mas maluwang sa akin kasi isa kong lalaki Oo, nagre-reklamo ka Papaw. Kami nga na Ate Ibyang ang nagsasakripisyo magbayad ng buwis. Kahit naghihirap kami, sinasakripisyo namin yung pagbayad dyan sa buwis. Wag mo ako sinasagot na ganyan, Lele. Bibigyan niyo ako sa dulo pa, daanan ng mga tubig dyan. Oh, huwag ka lang magreklamo, Papa. Huwag kang mag-away. Buti nga, binigyan ka pa namin ng party mo eh. Pasalamat ka nga, Papa. Binigyan ka pa namin kahit hindi ka nagbabayad. Ay, hindi naman pwede yung ganyan na. Di ba, hindi ko nga alam na pinasukat niyo to. Ang nagdidesisyon na ipasukat to. Siguro kasalanan mo to porkit may anak kang graduate, mayroon kang abroad. Ay, Papa, huwag mo naman ganyanin si Lele. Dalawa kami dyan nagdesisyon. Bakit ba kasi uuwi-uwi ka pa dito? Ang ganda-ganda nga ang buhay mo sa Cebu. Anong maganda? Alam mong nilindol kami doon. Kung ganyan lang din, kahit sino naman, hindi papayag na nandun. Kung ganyan din, magbabarangay na lang ako Ay, Papa, wala ka nang magagawa. Napasubdivide na yung mga yan. May kanya-kanya ng titulo yan. Sandali lang, Papa. Kahit na magpunta ka dun sa barangay, hindi ka nila aasikasuhin dun. Kasi nga hindi ka nabutante dito. Matagal ka nang nawala, di ba? Kadami-dami mo pang iniwan na bad record dito. Kaya nga lumayas ka, di ba? Ay, hindi na. Nagbago na ako. Kung dating nangunguha ko ng mga manok ngayon, nananabong na lang ako. Hindi naman pwede talaga yung sinasabi nyo. Mga gahaman naman to talaga kayo. Napakasakim nyo naman. Hindi nyo naman madadala sa hukay yan. Ay, kahit na Kuya Papaw, may mga anak pa naman kaming makikinabang dyan. Tara na nga Ate Ibyang, bahala na nga siya dyan. Init naman ang ganito. Di manta ko ayaw.